my channel, mga katubig. Kumusta na po kayong lahat? Ngayon na lang po ulit ako makakapag-vlog dahil nga po sa sobrang kabisihan. Alam nyo na, hindi lang naman po sa water station, naging busy. Sa iba pang mga bagay, busy rin po. At saka, hindi ko na rin namalayan, ang bilis talaga ng oras, ng panahon. Mag-iisang taon na po bago po ulit ako nakapag-vlog, mga katubig. Pasensya na po kayo. Pero yung mga comments po ninyo doon sa aking comment section ay nare-replyan ko naman po. Siguro maaring hindi lahat, pero yung iba naman kasi hindi lumalabas lahat sa notification. So nare-replyan naman po namin. Okay, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay kung paano maghugas ng galon. Kasi po marami nagtatanong dahil siguro marami na naman po mga water station ngayon, biglang dumami, no, mga baguhan. So yung iba humihingi ng tips, paano raw po Tita Alice maghugas, yung tamang paghugas po ng galon, na at the same time nakakatipid din po sa tubig. Kasi napapansin ko po sa ibang mga water station, kasi nanonood rin po ako ng ibang vlogs, no, mga YouTube channel, chinecheck ko rin po. Yung paghuhugas kasi po nila ng galon ay napansin ko, magastos po sa tubig. Paano ko pong sinasabing magastos? Dahil habang nagsasabon sila ng container, yung gripo po, nakabukas yung tubig. So may tamang paraan para makakatipid rin tayo sa ating expenses, sa ating water bill. Papakita ko po sa inyo mamaya. Diyan yung dati ko na pong video yon actually, na-vlog ko na po yun. So i-repeat lang po natin doon. Tapos yung mga tips, isi-share ko po sa inyo ngayon. Okay, yung tip number 1 po ay unahing sabunan ang labas ng container. So pag sinabi pong labas, lahat po ng part ng labas ng container. Kasama na dyan yung mga gripo niya, yung pinakabibig niya sa big cup, yun, kasali po yun. So may small cup, maliit, kasali po yun, pati gripuhan. And then yung mga part po ng mga gripo, ibabrush po yun, gagamitin po natin. Kami kasi ang gamit namin po ay toothbrush. Okay, mas madali po kasing gamitin yan pantanggal-tagal ng mga libag ng mga container. Gamitan ng toothbrush, yung mga bibig. And then number 3, luglugan ang loob ng galon. Luglugan, actually tubig po yung panluglog, okay? So marami rin nagtatanong, Tita Alice, dapat bang sabunin yung loob? Actually, hindi advisable sabunin yung loob ng container. Okay? Sasabunan lang talaga natin yan pag talagang kinakailangan. Okay? So, isa o dalawang luglog ang pagluglog ng container. Bakit ko po sinasabing isa or dalawa? So, isa muna. Okay? Palibutan niyo, isang buong ganon. And then, after po nun, aamuyin po yung container. Isa-isang container talaga, inaamoy po yun. So, bakit kailangang amuyin? Kasi kung minsan may amoy juice, may amoy sabon, may kung ano-anong amoy po dyan, amoy lumot. So, pag meron pang amoy luglog ulit, kaya binanggit po natin, isa hanggang dalawang luglog ng container. Ngayon, yung sinasabi naman ng ibang subscriber ko, kung kailangan daw bang sabunin o dapat nga bang sabunin. Actually kasi hindi nga, katulad ng binanggit ko kanina, hindi siya advisable sabunin. So kaya lang po yan sinasabon kasi kung minsan nga merong amoy juice, yung kakaibang amoy. So kailangan nating sabunin, pero make sure po konti lang yung sabon, hindi naman kailangan maraming kasi the more na maraming sabon, mas mapapagastos ka sa tubig. Ang importante maluglugan talaga, matanggal talaga yung amoy sa loob. Make sure na nagtitipid tayo, malinis din yung trabaho po natin. Okay, bago po sabunin yung container, basain na po siya ng konti lang. Basain nyo na po. And then, habang nagsasabon po tayo, yung gripo, dapat hindi po yung tulo ng tulo, no? Kadalasan nga kasi nakikita ko po ganun. So, i-off lang po yung ating gripo. Habang nagsasabon tayo, kasi doon makakatipid po tayo ng tubig. Marami kasing hindi alam yun no? Magastos sa tubig, mahal po yung water bill po, lalo na po ngayon. And then, kasi nag-seminar nga po kami sa Alcaviva noon, sa main office nung nag-attend po kami na, ayun nga, isa yan sa tinanong ko sa kanila kung kailangan bang sabunin din ang loob. So yun nga po yung binanggit sa akin na hindi na talaga kailangan sabunin. Pwera na nga lang po, pag may mga ibang amoy dyan sa container na nabili ninyo, let's say amoy plastic, amoy parang gas, amoy parang bago,
At lalo pagka bagong bili talaga. Yan yung mga sinasabi po natin na kailangan natin talagang luglugan ng mabuti and then sabunan po kung kinakailangan talaga. Pero normally, tubig lang ang pangluglug sa loob. At saka ito pang kung isa, na yung sa kalaunan ng water station mo, no, habang tumatagal, mapapamiliar na sa'yo yung mga customer mo. Kung kaninong galon yung malilinis na, kung kaninong galon yung marurumi talaga. Kasi ako na-encounter ko po kasi ganun eh. So, doon pa lang malalaman mo na kung sino yung dapat mong, kanino yung galon yung dapat mong luglugan ng mabuti. At saka yung isang luglug lang. Kasi nga, iba-iba nga po silang mga customer eh. Okay, yung panghuling tip po natin ay huwag pong bumili ng mga galon sa mga gilid-gilid lang. Kasi gusto nating makamura, mura nga. Tapos manipis naman yung container, may mga kakaibang amoy pa. So una po kasi sayang po yung pera. Pangalawa, madodoblihan ka po ng pagod, mai-stress ka, at yung mga customer mo magko-complain po yan sa'yo. Dahil pag nag-iigib sila, mahahaluan po yung kanilang mga inigib na tubig ng kakaibang amoy. So, doon pa lang, pangit na po yung magiging feedback po ng inyong mga customer. So, yan po yung napaka-importanting tip. Okay, at ang panghuli po natin, i-flash po natin yung dati ko pong video na ginawa, yun po yung nung naghuhugas po ako ng galon noon. So, para po mapanood na itong mga baguhang tubigan at i-apply po ninyo sa inyong pong water refilling station, meron po kayong matututunan. Bago po natin hugasin yung container, basain muna natin siya. Yan, ganyan. And then, sasabunin na po natin yung container, okay? Para hindi tulo ng tulo yung tubig natin kasi magastos po habang nagsasabon ka tapos tumutulo yung gripo, okay? So ngayon sasabunin na po natin siya. Okay. Ayan, tingnan po, make sure po na malilinisan natin yung mga galon. Ayan, sa mga gilid niya, kustusan natin siya mabuti. Diba, habang gilinis tayo, walang tumutulong tubig sa gripo, diba? Malaking bagay po yung makakatipid tayo ng tubig. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, make sure na toothbrush na natin yung mga gilid niya kasi yung mga dito yan. So, yan sa kalinisan na sinasabi rin natin, mahalaga po yan. Nalilinisan maigi yung mga galon natin. And then, yung mga faucet, itong mga container, mahalaga po yan. Faucet, ayan. Ito na maigi yan. Maganda kasi ang toothbrush gamitin sa container kasi mas sumusuksok siya doon sa pinakasulok. Ayan. Ilalim at ibabaw. Okay? Okay, make sure po ha, pati itong sa puwet ng container natin. Nakukustusan po natin. So, aanlawan na natin ngayon. Tingnan nyo kami rito kung mag-anlaw kami rito sa Alcris. Hindi kailangan na ganyang kalakas. Yung ibang water station, nakikita ko ganito kalakas yung tubig. Todong-todo. Diba? Napakalaki ng konsumo kapag ganyang kalakas ang tubig. So kami rito sa Alcris, ganito lang yan. Pinakamalakas na namin yan. Lalo't pagka sobrang busy namin dito, marami kaming nakatambak na galon. Ganyan ang kalakas ang aming tubig. Pero syempre kapag tambak ang galon natin, syempre mabilisan. Kailangan anlawan natin maigi po yan. So kapag naanlawan na natin siyang maigi, okay, make sure lahat ng container natin ay sinisilip natin yung loob. At ikaklaro lang po natin ha, hindi lahat ng container ay kailangan sabunan ang loob, okay? So kapag nakita natin yung mga container natin na sobra talagang dudumi, malumot siya, doon lang natin sasabunin yung loob. Kasi iniiwasan natin yung magkaroon ng lasang sabon, humalo siya sa tubig, okay? So makita natin na wala namang lumot kasi bago naman ang container, luglugan natin ito ng maraming beses. Para make sure wala siyang ibang amoy na humalo. So, ganito pagluglug naman na gagawin natin. Kung round na yan, ganito po ang isang round ha. Isang round po yan sa akin, ganyan. Okay, after mga dalawang round na yan, aamuin po natin ang galon.
So kung meron pang amoy yung galon, isang luglog pa po ulit. Isang round pa na luglog. Yan, okay na po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga katubig. Ngayon kung meron po kayong katanungan, mag-iwan lang po ng inyong comment doon po sa comment section. Okay, sasagutin ko po yung inyong mga katanungan. And then kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe po kayo at i-share na rin po yung video doon sa inyong mga kaibigang mga water refilling station owner din po, nakagaya po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye!